Magandang araw. Kahapon pala ng umaga ay maaga ko pang ginising itong dalawang bata kasi magpa-enroll kami tapos magbrigada na rin. Naglakad lang nga kami dyan dahil wala naman maghatid sa amin. Pagdating ko nga dito sa school, sa grade 1 kaagad ako nung pumuntang una-una dahil akala ko ay madali lang ako makapag-enroll tapos papunta na rin ako kay Kuya Kyle. Kaya medyo natagalan talaga ako dito mga sis Brad dahil super lapad talaga ng akin ni Wallace mga sis Brad dahil wala mang gaanong nagpa-enroll o ng brigada. Bali tatlo lang siguro kami dito na mga nanay ang nagbrigada. Yung dalawa ay nagpipintura dito sa room. Ako naman ay nagwalis dito sa palibot ng room namin. Sabi ko nga kay Inday, tulungan niya na rin ako magwalis para mabilis kami matapos. Tapos ko nga magwalis doon sa pathway. Dito naman ako pala sa mga damuhan dahil mayroon pala ditong lawn mower tapos wala palang nagwalis. Hindi man lang nila niwalisan yan dito. Kaya ako na rin ang nagwalis mga sis Brad. Ay, super lapad talaga yan mga sis Brad. Nahiya naman ako mga sis Brad na hindi ko tapusin. Dahil nasimulan ko na nga ito talaga walis. Kaya sabi ko tapusin ko na lang. Alam mo ba mga sis Brad, nagkakanda paltos-paltos yung aking kamay. Kaya tawa talaga ako mga sis Brad dahil isang kamay lang kasi ang gumagana mga sis Brad. Walang palitan yan talaga, isang kamay lang. Kaya paltos talaga ang isang kamay. At may nakapansin nga sa akin dyan mga sis Brad, kagawad dito sa aming barangay, sinigawan niya ko, "Oy geng, yan kasi hindi ka nagwawalis sa bahay nyo, dito tuloy sa school, nagwawalis ka." Kaya natawa talaga ako nung kagawad na yon. Shout out pala kay kagawad Ibot na sinagawan ako dito habang nagwawalis. Balaan mo gidwad ba nga wagi ko ka panilig din sa ako nga balay. Nagpahinga-hinga din pala ako konti dyan mga sis Brad. Tapos pumunta na rin ako sa room at nag-fill up na rin ako ng form para sa enrollment ni Inday. Pagkatapos ko nga mag-fill up ay nagpaalam na rin ako kay ma'am na aalis ako. Tapos pupunta naman ako dito sa grade 4 sa room nila ni Kuya Kyle. At pagdating ko nga dito sa room ni Kuya Kyle ay mayroon nagpipintura. Kaya tumulong na rin ako mga sis Brad sa pagpipintura dito. Pinalitan pala nila ni Sir yung kanilang color. Dati ay green, ngayon naman ay sky blue. Tapos sinabihan ko na rin si Kuya Kyle dyan na tumulong. Tapos sabi ni Kuya Kyle, tumutulong naman ako kanina pa nga ako nagtatrabaho dito. Kasi dito pa lang sa bahay mga sis Brad, sinabihan ko na yan si Kuya Kyle na habang nagbibrigada ako doon sa kay Inday, siya naman ay pupunta dito sa room nila para siya na rin ang magbrigada para mabilis kaming matapos dahil aalis pa ako, pupunta pa kami ng Mlang ni Nunoy. Ang ginawa para ni Kuya Kyle doon sa room nila habang wala ako ay nag-floor wax daw siya na ng semento. Kaya nung pagdating ko ay magpintura kami, tinuruan ko lang siya kung paano magpintura tapos umalis na rin pala ako dyan, nagpaalam na rin kami ni Nunoy. Dahil sunduin nga namin si tatay doon sa Mlang dahil nagpa-dialysis siya. Hinatid lang pala siya ni tata ng umaga tapos pagka tanghali ay kami naman ang magsusundo dahil busy nga si tata. At ayun, pauwi na nga kami dyan dahil tapos na si tatay mag-dialysis. Hanggang pauwi na nga kami, nagaya pala si tatay na pupunta na muna kami doon sa Mercury dahil bibili daw siya ng kanyang gamot na maintenance. Kaya pumunta naman kami doon at tignan nyo naman mga sis Brad yung aming panahon dito sa Mindanao. Ayan, maaliwalas at walang ganong init kaya sarap magbiyahe-biyahe, diba? Nalulungkot talaga ako habang nanonood ako ng mga video sa aking newsfeed na lumalabas. Ang dami talagang nagbi-video na lubog nga talaga sa baha ang Maynila. Kaya sa lahat po ng mga followers ko at hindi ko followers ng mga manonood sa amin ay matuloy ingat po kayo dyan. God bless po. Balik nga tayo dito sa ating video mga sis Brad. Pagdating po namin dito sa bahay, nagpahinga lang pala ako. Tapos medyo gabi na at lumating na pala si Papa Jason dito. Ay nagsimula na pala akong magluto. Inutusan ko pala si Kuya Kyle na balatan yung papaya dahil magluluto ako ng tinulang manok. Itong manok pala namin na ito mga sis Brad ay dala pa pala ito ni Nunoy nung isang linggo pa. Hindi ko lang talaga naluto mga sis Brad dahil nga mayroon nga tayong ulam. Ayoko naman yung lagi-lagi na lang manok, lagi-lagi na lang karne, diba? Siyempre mag-isda-isda at magulay-gulay din tayo. At lagi tayo sa birthdayhan mga sis Brad kaya nakakalibre tayo ng ating pagkain na hapunan lagi. At si Papa Jason nga dyan sa likuran natin ay bising-busy rin dyan sa pag-aayos ng aming kulungan ng aming pato at saka manok dahil nga naglalabasan sila. Tapos ay nako, nagkakalat sila ng kanilang mga ipot dito sa aming kusina. At ayan na nga mga sis Brad, luto na pala yung ating tinolang manok at kakain na pala tayo mga sis Brad. Kain na tayo mga sis Brad at tignan nyo naman yun si Inday, puro na lang papaya pala ang nasa pinggan yan. Kasi gustong gusto talaga nila mga sis Brad yung
papaya na sa sa tinulang manok, papaya or sayote ang ilagay. Naku, gustong-gusto talaga nila yan. Di naman si Kuya Kyle, puro gulay talaga lahat ang halos sa plato niya. Hinakot na lahat ng papaya sa kanyang plato. At nung kakain na nga kami, tinawagan ko lang para si Nonoy na pupunta na dito dahil kakain na kami. Kaya ayan na si Nonoy, tulog sandok na rin ang kanyang pagkain. O siya mga sis, brad, maraming salamat sa inyong panonood. Ako kung hindi pa po kayo nakafollow ng aming page, paki-follow naman po. At kung nagustuhan niyo po itong ating video, paki-share naman po. Laking tulong po ito sa amin. Maraming salamat. God bless and I love you all.